ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napiktuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kag karon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Lunes, Pebrero 9, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaron sa mga pangulong dinalan. Mayor Tranias magasapol kaubod ang atop kag Grab agod talakay ng reklamo sa 50 pesos nga duga nga sukot magbiyahalin Iloilo International Airport. Committee on Energy isang sangguniang panlalawigan sang Lanao del Sur nagbisita sa Iloilo agod tuna ng green energy sang probinsya. Bagos City nagiwat sang OFW Family Day bilang kabahin sang ila 60th Charter Day. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Tranias magasapol kaupo ng atop ka Grab agod talakay ng reklamo sa 50 pesos nga duga nga sukot magbiyahalin Iloilo International Airport. Detalye sang balita Emero Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Tapos si Iloilo City Mayor sa Tranias Association of Taxi Operators in Panay kon atop kag sa Grab agud talakayon ang reklamo sa dugang nga ginasukot sa mga pasahero nga nagabiyahe halin sa Iloilo International Airport kag nagasakay sa mga taxi kag ride hailing applications kaangay sa Grab. Sunod sa alkalde nakabaton siya sang reklamo. May kangtanan sang suktanay sa mga pasahero halin sa Iloilo International Airport sang dugang nga 50 pesos magluwas pa sa flag down rate. Ang payag sang alkalde nga bilang chairperson sa Economic Development Committee of the Regional Development Council upon RDC6, gilayon siya nga nakipag-coordinate sa mga natungdan agad mag-schedule sang isa ka formal nga dialogo. Plano man sa alkalde nga ipatawag ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCAP kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Pasalag sa alkalde nga gilayon nila pangitaan sang solusyon ng reklamo sa mga pasahero agad maprotektahan ang publiko kag ang pangalan sang syudad. Para sa Bagong Pilipinas, sa Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Committee on Energy sang sangguniang panlalawigan sang Lanao del Sur nagbisita sa Iloilo agud tuna ng green energy sang probinsya. Detalye sang balita Marian Grace Raniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sita ang sangguniang panlalawigan Committee on Energy sang Lanao del Sur agud tun-an ang pioneering model sa renewable energy kag energy efficiency sang gobyerno probinsya sang Iloilo. Ginabi-abi ni Iloilo Provincial Administrator Raul Banyas ang mga bisita kaupod kay Board Member Rolando Distura, Chairperson sa Committee on Energy sang 15 sangguniang panlalawigan sang Iloilo, Provincial Government Environment and Natural Resources Office o kung PGNRO Chief Attorney Cesar Emmanuel Boyco Jr.,
kag PGNRO Energy Efficiency and Conservation Desk Focal Ray Victor Garin. Tinutuyo sa pagbisita nga hibaluon ang mga inisyatibo sang probinsya kung sa diin nagaposisyon sang Iloilo bilang lider sa pagpatuman sang Energy Management Program. Magluwas sa delegasyon sang Lanao del Sur, nagupod man sa pagbisita ang mga representante sang United Nations Development Program o kon UNDP nga nagapatuman sang renewable energy and energy efficiency, access to climate security and health services sa Lanao del Sur. Lakip sa landmark legislation sa probinsya, amo ang Iloilo Provincial Ordinance for Renewable Energy o kon I-4, kung sa diin sa idalom sang ordinansa, ang provincial government nag-allocate sang 0.5% sang annual provincial budget para sa renewable energy projects. Nagadap man ang Iloilo sang green energy sa pila ka district hospitals pinaagi sa installation sang rooftop solar PV system sa Ramon D. Duremdes District Hospital sa Dumangas, Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital sa Lambunaw, Jesus M. Colmenares Memorial Hospital sa Balasan, kag Alyosan District Hospital sa Alimudyan. Tanan man nga 43 ka lokal nga panguluhan sa probinsya ang naghuman sang local energy efficiency and conservation plans. Samtang nagpabutyag naman ang legislators sang Lanao del Sur sang interes sa pag-adapt sang framework sang Iloilo, partikular ang I-4 budget allocation model. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bagos City nagiwat sang OFW Family Day bilang kabahin sang ila 60th Charter Day. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naghiwat sang OFW Family Day 2026 ang Bago City Government bilang isa sa mga highlights ng ika-60 nga Charter Anniversary sang syudad. Ang aktibidad nangin palagyan para magtilipon ang mga overseas Filipino workers kag ang ilang mga pamilya halin sa nagkanilain nga federasyon sa Bago City. Ang sinadya gintambungan mismo ni Bago City Mayor Mayet Havillana kaupod ni OWA OIC Regional Director Riza Joy Molde. Sa iya mensahe, ginpalabot sa alkalde ang iya suporta kag pagkilala sa dakong kasakripisyo sa mga OFW kag ang ila importante nga kontribusyon hindi lang sa ila pamilya kundi pati na sa pagpauswag sang ekonomiya sang bago. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DANLP kag Aklan State University ginsuguran ang Cattle Multiplier Farm. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naghiwat sang groundbreaking ceremony sining karon lang ang Aklan State University kun ASU para sa ila Cattle Multiplier Farm. Ang proyekto ginpunduhan sang National Livestock Program o kun NLP sa Department of Agriculture kag nagatuyo nga pabaskugon liwat ang cattle industry sa Western Visayas. Handuman sang programa nga may pondo nga 4.5 million pesos nga mapataas ang lokal nga produksyon kag mabuhinan ang pagsalig sa imported nga karne. Kinpasalig naman ni ASU President Dr. Jeffrey Crarin na ila padayunon ang proyekto sa malawig nga tion. Ang seremonya gintambugan sa pilang opisyal sa rehiyon kag nanoy tuhay nga mga stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SSS nagiwat sang blessing sa Iloilo Mandurriao Branch. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naghiwas sang blessing ang Social Security System o kon SSS sa Iloilo Mandurriao Branch ni sang Lunes, Pebrero 9. Ginpangunahan ng Attorney Jonathan Gary Jimenez, Special Assistant to the President and Chief Executive Officer, Attorney Alberto Montalvo, Senior Vice President sang SSS Visayas Operations Group, kag former City Councilor J. Treñas nga nagrepresenta kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu ang opisyal nga pagbukas sang SSS Iloilo Mandurriao Branch nga sang una SSS Iloilo Molo Branch nga nahamtang sa karon sa second floor sang Festive Walk Mall Annex Building. Gimpahayag ni Atty. Jimenez nga sa pagbukas ng Iloilo Mandurriao Branch sa mall, mas matawag kag mas komportable na nga makahiwat sa mga transaksyon ang mga kliyente. Nagpabutyag man si Atty. Jimenez ang pagpasalamat sa Festive Walk Mall bangod wala sang bayaran ang SSS sa renta kag nagbulig man ang tagdumanahan sa paghuman sang opisina.
Sarang makahiwas sa nanoy-tuhay nga transaksyon ang mga kliyente kapareho sang simple corrections, complex nga benefit application, employer registration, employer data change request, tailoring, kag may e-center for SSS online transaction man. Gimpayag naman ni Amiel Henova, Senior Communications Analyst kag Regional Communications Officer sang SSS, nga mas malapad ang bag-o nga branch nga may 486 square meter, samtang ang daan nga branch may kalaparon lang nga masobra sa 300 square meter. Dugang paniya nga mas maka-accommodate na sang 700 to 1,000 ka kliyente kada adlaw ang SSS sa bag-o nga branch. Sakop sang SSS Iloilo Madrigal branch ang 3 ka distrito sa Iloilo City, 10 ka munisipalidad kag 644 ka barangay. Bukas ang branch manin las 8 sa aga tubtob las 5 sa hapon sa Lunes tubtob Biyernes. Magluwas sa Iloilo Madrigal branch, nahamtang naman ang SSS Iloilo Central Branch sa City Mall Pavia kag may mga service offices sa Guimaras, Pasig, GT Mall Molo, Robinson's Place Haro kag Robinson's Place Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natumba ang puno sang Acacia sa R. Mapa Street, Mandurriao, Iloilo City sa tubang sang Mandurriao Elementary School. Kaina sang aga inibangod sang wala untat nga pag-ulan sa syudad sang Iloilo, humalin kaina sang kaagahon. Natumbahan sa ka-unit sang Light of Glory taxi apang maswerte naman nga nakagwa ang driver. Nagpatigayan sang clearing operations ang Iloilo City Fire Station, Mandurriao Fire Station Substation kag Special Rescue Force Haro agod mahawanan ang dalan. Makaligid ang pila ka oras nahawanan ang dalan kag balik ang regular nga biyahe sang mga motorista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, nakabaton sang 100 ka go bags ang Iloilo City Government nga donasyon halin sa Washington College of Iloilo Batch 2001. Personal nga ginbaton ni Iloilo City Mayor sa trenya sa may emergency go bag sa iya opisina sang Lunes. Ang mga go bags kumpleto sa first aid kits, flashlight kag hygiene kits nga sara magamit sa mga pumuli sa tion sa emerhensya o kon kalamidad. Nagapasalamat naman ang alkalde sa donasyon nga dako ang bulig sa pagmanghanda sang syudad batok sa mga kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 5% nga deskwento sa mga produkto sa Kadiwa Display Center igatanyag sa publiko sa Pebrero 12 kag 13. Detalye sang balita, JP Herba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tanyag ang Kadiwa Display Center sang 5% nga diskwento sa mga magabakal sang ilang mga baligya sugod Pebrero 12 tubtob 13. Lakip sa mga mahimong bakal sa Kadiwa Display Center ang mga preska nga mga ulutanon kag prutas pati na ang mga nanari-sari nga mga processed products kasubong sang tsokolate, tableya at sara, jam, ice cream kag special rice. Ang display center nga nahamtang sa Department of Agriculture Western Visayas o kung DAWV Regional Office sa area sang Parola. Ini ang ginbuksan sa nagligay katuig bilang pagtuman sa handom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga suportahan ang mga manguma, mangisda, kamalukang nga negosyante, kag obrahon nga mas accessible kag barato ang mga agricultural and fishery product para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bugos ang pagpasalamat ni outgoing Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joras T. Coronica sa tanang stakeholders nga nagsuporta sa iya pagpamuno sa Bacolod City Police Office. Suno kay Colonel Coronica sa pagbinulugay sa kapulisan kag komunidad, madamo ang nalabot sa anti-criminality operation sa masobra sa katuig kag anong kabulan ni Coronica bilang BCPO Director. Nangin mas masangkad ang kampanya sa kapulisan kontra illegal nga droga sa Bacolod City sa dinakumpiska ang 227.8 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Inay nakumpiska sa 897 anti-drug operations na aresto ang 1,167 ka drug personalities. 685 naman ka-wanted persons ang natikma sa kapulisan. 680 naman ang nadakpan sa illegal nga sugal kag 64 ang nadakpan sa pagkupot sang illegal nga armas kag eksplosibo.
Sa pagbiya ni Coronica sa BCPO, magapungko ang Director mo si Police Colonel Eugene Rebadomia, samtang siya naman ang mangin hepe sa Regional Operations Division sa Police Regional Office, Negros Island Region. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa kapulisan ang most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Poblacion Sur, Balasan, Iloilo. Ang sospek ginkilala nga si alias Enteng, nagapangidaron sang 46 anyos, kag residente sang Barangay Bacolod, Balasan, Iloilo. Qualified rape ang kaso ang ginapangatubang sang sospek. Ang pagka-aresto sa sospek ang ginpatigayon sang Balasan Municipal Police Station sa karon. Yara na sa kustudiya sang kapulisan ang sospek para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya kaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Miss Universe Philippines Iloilo City, Zesta Espinosa, mainit ka ginabiabi sa homecoming sa Banwa sang Anilao. Detalye sang balita, Emiro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mainit nga gin-abi-abi sa mga taga-Anilaw si Miss Universe Philippines Iloilo City kag Miss Iloilo 2026 Zesta Espinosa sa iya nga nangin homecoming sang Biyernes. Ang Ilonggo Beauty Queen ginrepresenta ang Banwa sang Anilaw sa Miss Iloilo 2026 kag madinalagon nga nakuha ang corona pati na ang titulo nga Miss Universe Philippines Iloilo City. Isa ka grand homecoming para sa mga champions ang ginpatigayon sang lokal nga panguluhan sang Anilaw sang Biyernes. Ginpangunahan ini ni Anilaw Mayor Matat de Buque, Vice Governor Lian de Buque, Board Member Amalia de Buque, Vice Mayor Laika Hoyja, kag mga lokal nga opisyales sang Banwa. Nakip sa mga ginkilala ang Table Banag sang Banwa nga ginkilala naman nga Grand Champion sa Illumination Festival of Lights 2026 sa bago lang nagtakop nga Dinagyang Festival. Mayroon man nga ginabi-abi ang partisipasyon sang Tribo Banag halad kay Sandarita sa ginpatawag dayon nga kasadyan sa kabanuhanan. Samtang, padayon naman ang pagpanghanda ni Espinosa para sa prestiyoso nga Miss Universe Philippines pageant, kung sa diin siya ang mangintig lawas sang Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Emily Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, naglabot sa 150 ka banyera kon 4 to 5 metric tons ang aloy ang nakuha sining nga Lunes, Pebrero 9 sa mga mangisda sa Banwa sang Gimbal, sa Post, sang Gimbal Coastal Resource Management o CRM. Nagapati naman ang opisina sang CRM nga ang nabaton nga grasya resulta sa pag-amlig sang kadagatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Subong nga semana ginasaulog ang National Press Week bilang pagkilala sa dako nga kontribusyon sa media sa komunidad. Sa piyag sa madasig nga teknolohiya, nagapabili ng media kon press nga matas ang publiko sa mga nagkalain-lain nga issue kon kontrobersya sa palibot. Gani saludo ang Radyo Pilipinas Iloilo sa mga journalist nga paday nga nagatrabaho nga tampan kag may integridad subong nga National Press Week. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:24 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Lunes, Pebrero 9, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.